Manila Bay. Babalikan muna natin ang isa sa mga naging legacy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo mga kababayan, taong 2019 nung una kong masilayan at mapuntahan itong Manila Bay, na kung saan nga po itong Manila Bay nung panahon na yon ay talaga namang amoy nabubulok. Ngunit pagkaupo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kaagad na pinasimulan ang Manila Bay Rehabilitation at ang dati nga na napakabahong lugar. Ito ang resulta at ito ang ating makikita sa panahon natin ngayon. Resulta ng taong palamura. Resulta ng taong kinamuhian ng mga dilawan. Alam nyo mga kababayan, ng panahon po na ginagawa itong Manila Bay Rehabilitation, alam nyo itong mga dilawan ay walang humpay, walang tigil. Ang kanilang pagrarally na di umano ay with money ang pagpapalinis sa Manila Bay. Marami pang nagsabi noon na di umano itong Manila Bay Rehabilitation o yung paglalagay ng mga white sign dito nga po sa Manila Bay ay di umano ito ay mawawala lang din naman kapag nagkaroon ng malakas na pagbagyo. Pero mga kababayan, tandaan po natin, taong 2019 nung sinimulan ang Manila Bay Rehabilitation at anong taon na tayo ngayon? 2025. And until now, ito pa rin po ang resulta at walang bawas ang Manila Bay white sign. Kaya nga hindi malilimutan ng taong bayan ang isang presidente na ultimo ito ho ay taga Davao, ito ho ay taga Mindanao, pero mas inuna pang pagandahin, mas inuna pang linisin, mas inuna pang ayusin itong dito sa NCR. Ganyan si Pangulong Rodrigo Duterte magmahal sa sambayan ng Pilipino, na ngayon batid naman po natin ay binabatikos. Maging ang aking mga kasamang vlogger noon ay si Pangulong Rodrigo Duterte ang binabanatan. Gayon pa man, noong mga panahon na yon mga kababayan ay sila ho ay aking mga kasama sa pagpo-cover at pagbibigay ng pore dito sa kay Pangulong Rodrigo Duterte, sapagkat nga sa napakaraming mga presidenteng dumaan, gayon pa man si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang siyang nagpaganda dito nga po sa Manila Bay na ito. Makikita po natin kung ano ang pinagbago, na kung saan noong mga panahon na yon mga kababayan, nung hindi pa nakakaupo si Pangulong Rodrigo Duterte, aba na may amoy putik, abay na may kulay itim ang tubig dito. Pero ngayon tingnan nyo po kung ano po ang naging resulta ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakatagal na panahon, but until now napapaginabangan pa rin ng sambayan ng Pilipino ang kanya naging pamumuno way back 2016 until 2022. Marami ang nanghinayang na hindi nga si Vice President Sara Duterte ang siyang naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas, sapagkat alam naman po natin na isa sa mga pangako ni Bongbong Marcos noong taong 2022 campaign period mga kababayan, noong panahon ho ng kampanya, isa sa kanyang mga pinangako noon ay ang pagpapatuloy ng mga nasimulang project po ng Duterte administration. Pero ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon? Patuloy ang pagmahala ng mga presyo ng bilihin. At ano pa nga ba ang mga project na i-create or nagawa po nitong Marcos admin? Magtatatlong taon na po siya mga kababayan. Pero ano pa ba ang nagawa nitong Marcos admin na tatatak sa utak ng sambayan ng Pilipino kapag siya ho ay natapos na ang kanyang termino bilang Pangulo ng Pilipinas? Marami ang sinisisi kay Vice President Sara Duterte, at minsan na nga rin po itong nasabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon na marami umano mga taong sinisisi siya sapagkat hindi siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, sa taong 2025 itong darating po na eleksyon sa Senado or Senador, piliin po natin ang karapat-dapat, at lalo na ngayon ay nakasalang ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya piliin po natin ang mga senador na alam po natin ay mayroong magandang gagawin sa ating bansa, hindi yung pagkampi sa kung sino mang malalaking politiko. 6 na taon
6 na taon mga kababayan na hindi ho nabigyan ng magandang pamumuno ang ating bansang Pilipinas. Kaya naman, bigyan po natin ng pagkakataon sa Vice President Sara Duterte sa darating election 2028 nang sa gayon kahit batid ho natin na medyo lumubog ang ating bansa nga po. Ito naman ay alam ko at ako'y naniniwala, milyon ng aking mga kasama na sila ho na ito pong si Vice President Sara Duterte magagampanan niya ang kanyang trabaho na mapapaayos muli ang bansang Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, ng mga panahon po noon, hindi ko din talaga malilimutan na dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkaroon ng unity ang mga vlogger noon. Kasi yung mga kasama ko na mga bumabanat noon ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, alam nyo mga kasama ko yan sila dito dati. Isa yan sila sa mga pumupuri kay Pangulong Rodrigo Duterte. Araw-araw magkakasama kami yan mag-cover sa LRT1 from Baclaran to Cavite, Manila Bay Rehabilitation. Mapunta din kami doon sa MRT7 from Commonwealth Avenue, Quezon City. Diba? So tapos ngayon ganito na ang ginagawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito talaga, marami talaga ang mga vlogger na mani-mani lang. Kaya ako, noong panahon po ng kampanya, way back 2022, isa talaga sa aking sinuportahan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, sapagkat ako din naman ay nabudol at ako'y dinaniwala noon na kanyang bibigyan ng continuity ang Duterte administration. Pero ngayon, imbes na mag-focus sa pinakapangunahing issue ng ating bansang Pilipinas, pagpatuloy ng mga build ng Duterte administration, isa din ang war on drugs sa ikinatuwa ng sambayan ng Pilipino, pero sila ho ngayon ay nakatutok kung paano pabagsakin ang mga Duterte. Ito pong kampo po ni Duterte Jr., ang kanya pong mga alipores, ang kanya pong mga bayarang vlogger, ay nakapokus po sila kung papaano masira sa mata ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Pero gayon pa man, kahit anong gawin ninyo, mananatiling malinis, mananatiling mahal ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Yung mga vlogger na naging kasama ko dati, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Na matapos kayong kumita sa pamagitan ng vlog, sapagkat noon naman, talagang halos lahat po kami noon. Konti lamang yung dilawan noon eh. Wala namang noong sumusuporta kung kanino man, lahat noon kay Duterte, lahat noon puri dito, puri doon, banat sa mga dilawan. Pero ngayon kakampi ho nila at pinupuri ho nila yung mga dilawan. Ganyan ka mga isinusuka, kainsuka itong mga vlogger na nakasama ko dati. Nakakasakit lang ng damdamin sapagkat kami noon, ilang taon kami nagkakasama-sama na pinupuri. Dahil nga po, alam naman nating lahat na si Pangulong Duterte talaga ang may presidente na kung saan nga po ay gumagawa ng kanyang tungkulin para sa inang bayan. Tapos ngayon ganyan na yung mga vlogger sa kabila, nakasama ko dati na pumuri kay Pangulong Duterte, kinakain yung mga suka nila. Every time na pumupunta ako dito sa Manila Bay, mga kababayan ko, mga vlogger kaagad yung naaalala ko. Yung mga vlogger na napakaraming ngayon na nandun kay The Junior, na binabanatan si Pangulong Duterte, ang kakapal na mga pagmumukha ng mga ito.